Annyeonghaseyo 여러분. Good day mga Lods. Nung nakaraan, tinalakay po natin yung basic present tense, kung paano i-conjugate yung verb into present tense mga Lods. Ngayon naman, ang tatalakayan natin ay past tense, kung paano ito i-conjugate. Past tense, in Korean, kwago. Kwago. Ang form na gagamitin natin ay at, ot, or yosoyo, tsaka yosoyo. Conjugation mga Lods. Verb stem ending with vowels a or o are followed by a, so, yo. Okay? Verb stem ending with vowels other than a or o are followed by o, so, yo. Mga Lods. Rule number 3. Verb stem ha is followed by yo, so, yo, or magiging he, so, yo po siya mga Lods. For example, number 1. Sada, to buy. Ganito lang po yung gagawin natin. Drop the da, take the verb stem. Ang verb stem natin ay, may iwan na lang ay sa, mga Lods. Ano po yung last verb stem ending vowel niya? Di ba mga Lods? Ang rules natin, verb stem ending with vowels a or o are followed by a, so, yo. Yung verb stem ending niya mga Lods, vowel, ayan, so ang dudugtong natin ay a, so, yo mga Lods. So ganito na po siya, sa plus a, so, yo equals, ganito na po yung labas niya, sa, so, yo, sa, so, yo. Sa, so, yo means past tense po siya mga Lods. Ang ibig sabihin ay, I both, you both, she both, they both, or he both, mga Lods. Yan po. Example number 2. Uda, to come. Gagawin natin, drop lang yung da, take the verb stem. Ang verb stem natin ay o, vowel u. Okay? Ano yung roles natin? Verb stem ending with vowels a or o are followed by a, so, yo. So, ang verb stem na ending vowel natin ay o. Yan po siya. Ang i-add natin ngayon ay a, so, yo. Okay? O plus a, so, yo ay magiging ganito na siya. Wa, so, yo. Wa, so, yo. Wa, so, yo. Past tense po siya. Na po siya mga Lods. Na ang ibig sabihin ay I came, you came, he or she came, we came, mga Lods. Example number 3, mga Lods. Chokta, to write down, mga Lods. Drop the da, take the verb stem. So, may iwan, ganito na lang po. Chok. Okay? Ano yung rules natin? Verb stem ending with vowels other than a or o are followed by o, so, yo. So, ang verb stem ending vowel natin ay o. Hindi po siya a at saka o, mga Lods. Kaya ang idudugtong natin, o, so, yo. Okay? Chok plus o, so, yo. Magiging ganito na po siya. Chogo, so, yo. Chogo, so, yo. Yan. Chogo, so, yo. Past tense na po siya, mga Lods. I wrote, you wrote, he or she wrote, they wrote, or we wrote, mga Lods. Yan po yung ibig sabihin ng chogo, so, yo. Nasulat na, kumbaga. Okay? Example number 4. Hada, to do. Okay? Drop the da, take the verb stem. Ang verb stem natin ay ha na lang, mga Lods. Ano yung rules natin pag ha? Ito siya. Verb stem ha is followed by yo, so, yo. So, ganito na po siya. Ha plus yo, so, yo ay magiging ha, yo, so, you. Or, ang ginagamit nila dito na madalas ay he, so, yo. He, so, yo. Same lang po siya mga Lods. Ha, yo, so, yo, or he, so, yo is
The same lang po mga lods. He saw you, past tense na po siya. Ang ibig sabihin ay I did, you did, he or she did, they did. Ang hada is a very versatile word dito sa Korea mga lods. Kaya niyang gawing verb ang isang noun. For example, gungbo. Idadagdag nyo lang yung hada. Gungbo is a noun. Hada is to do. So, magiging gungbo hada siya mga lods. Verb na siya. Ang ibig sabihin ay to study mga lods. To study. Okay? Kaya mag-study po kayo dyan. Ayan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo ng konti. Bye!